Pa, pinapatawag mo raw ako. May problema ba? Bakit kunot na kunot ang noo mo? Tanong ni Uno pagpasok sa opisina ng kanyang ama. Halatang may dinadala itong problema dahil sa seryosong itsura. Maupo ka muna, Uno. Seryoso nitong sabi. Umupo si Uno sa harap ng mesa ni Mr. Dixon Novendino, ang founder at president ng Dex Construction Company, ang isa sa kilalang construction company sa Pilipinas. So, what is it, Dad? Muling tanong ni Uno. How's the seaside project? Any development? Humugot muna ng malalim na hininga si Uno bago sagutin ng ama. Construction is still ongoing pa. Natapos na ang paglalagay ng dike sa baybaying dagat para pigilan ang pagtaas ng tubig sa construction site. Pag-aari na rin ng dike ang 90% ng lupain sa lugar. Magsisimula na rin ang pagtatayo ng mga condominium doon next week pagdating ng mga construction materials mula sa Korea. How about the remaining 10% of land? Hindi mo pa rin ba nagagawa ng paraan yun? I'm working on it pa. Make it happen as soon as possible, Uno. Nagsisimula ng proyekto at hindi yun pwedeng maantala dahil sa kakarampot na lupang yun. Kung kailangan nating bayaran ng doble ang may-ari ng properties, gawin mo. Mas malaki ang mawawala sa atin kapag hindi nakuha ang lupain yun. Yes pa, I'm planning to visit the owner today and make a deal with them. Don't worry, I'll handle this matter professionally. Good. I'm counting on you, Uno. Do not disappoint me. Understand? Yes pa. Pagkatapos ng pag-uusap ni Uno at ng kanyang ama, bumalik na siya sa sariling opisina at kinuha ang mga kailangan para puntahan ng may-ari ng lupa. Inihanda niya ang pera at ilang mga dokumento para sa plano. Personal na niyang haharapin ang may-ari dahil sumusuko na ang attorney niya sa pagkumbinsi rito. Ayaw man niyang gamitin ang pera para makuha ang 2 ektaryang lupain na yon, pero wala siyang pagpipilian. Isang buwan na silang pinahihirapan ng may-ari at ayaw ipagbili ang lupa sa kanila. Nang makompleto ni Uno ang mga kailangan niya, umalis na rin siya sa opisina kasama ang driver at assistant niya. 1 oras ang naging biyahe nila mula sa opisina hanggang sa construction site. Another 15 minutes naman patungo sa bakanting lupain sa dulo ng construction site. Sir, narito na po tayo. Anunsyo ng driver kay Uno bago ito lumabas para pagbuksan siya ng pintuan. Tumingin sa labas ng sasakyan si Uno. Una niyang napansin ang 2 palapag na ancestral house. Sa kabila ng lumang disenyo, makikita pa rin ang tatag ng pundasyon niyon. Pagbaba niya sa sasakyan, saka pa lamang niya napansin ang malawak na taniman ng niyog at saging. Mr. Leron, ipaalam mo sa may-ari na narito ako at gusto ko silang makausap tungkol sa lupa. Utos niya sa kanyang assistant. Okay po, sir. Sumunod si Mr. Leron sa utos ni Uno. Nagtungo ito sa bahay at kumatok. Pinagbuksan ito ng isang ginang. Nakatayo naman sa tabi nito ang isang teenager na lalaki. Sandaling nag-usap ang mga ito bago bumalik ang assistant niya. Sir, wala raw po ang may-ari ng lupa riyan. Nasa trabaho raw po at alas 5 pa uuwi. I want to talk to them. Sambit ni Uno bago lumapit sa ginang at binatilyo na nasa may pintuan ng lumang bahay. Hi, I am the son of Dex Construction Company na nagmamay-ari na pinapagawang condominium dito sa lugar nyo. I'm looking for the landowner of this area. Pwede bang pauwiin niyo muna siya? Gusto ko siyang makausap. I can pay sa oras na ilalaan niya sa akin. Utos na walang paligoy-ligoy niyang sabi sa dalawa na tingin ni Uno ay mag-ina. Mawalang galang na po, sir. Hindi po kasi pinagbibili ang lupang ito. Ilang beses na po yung sinabi ni Janelle sa kasama mo. Kahit ilang beses din po kayong bumalik dito, ganoon pa rin po ang sagot namin. Kaya sana tigilan niyo na po kami. Magalang na sagot ng ginang. So, the landowner is a woman? What's your relationship with her? Hindi na po mahalaga yon dahil narito na naman kayo. Malakas na puto ng isang boses sa sasabihin ng ginang. Bumaling sa bagong dating si Uno. Nakita niya ang simpleng babae na may bilog ang muka, kayumanggi ang balat at maikli ang buhok. May dala itong bag na alam niyang grocery items ang laman. Janelle, mabuti naman nakauwi ka ng maaga, anak. Masayang sabi ng ginang. Maaga po kasing dumating ang truck para kunin ang mga kalakal natin yung at saging, Tita Lani. Bakit narito na naman po ang mga ito? Di ba sinabihan ko na sila na wag na silang babalik? Tanong na mabaay at bahagyang sinulipan si Uno bago lumapit sa ginang. Gusto ka raw nilang makausap, anak. Sinabi ko na nga ayaw nating magbenta ng lupa, ayaw pa rin nilang umalis eh. Muling bumaling ang babae sa direksyon ni Uno. Ikaw bang boss na mga yan?
Kung ikaw nga, halika pumasok ka. Masumbuting tayong dalawang mag-usap sa bagay na to para hindi na tayo paulit-ulit. Storbo kasi ang palagi niyo pagpunta rito. Masakit na rin sa ulo ang palagi niyong bukang bibig. Hindi ko nga alam kung nagbibingi-bingihan kayo o sadya kayong bingi para hindi marinig ang sinabi ko noon pa. Ang sabi ko, hindi for sale ang lupang to. Mariing sabi ni Janelle sa huling pangungusap. May pag-ira pa ito. We need to discuss this matter on our own and settle this thing today, miss. Oo, yan talaga ang gusto ko. Tapusin na natin ngayon ang usapin tungkol sa lupa ko. Pumasok ka na. Muling sabi ng babae bago ito pumasok sa bahay kasunod ang ginang at binatilyo. Mr. Leron, get our things inside the car and follow me inside the house. Utos ni Uno sa tauhan bago sumunod kay Janelle. Yes, sir. Tulad sa labas, makikita rin ang mga lumang gamit sa loob ng bahay. Mula sa paintings, furnitures at appliances. Mukhang karamihan doon ay hindi nagkumagana at ginagawa nilang display sa bahay. Umupo si Uno sa mahogany chair habang hinihintay ang babae na pumasok yata sa kusina. Pagbalik nito, may dala na itong isang pitchal ng juice at 2 clear glass. So far, yun pa lang ang modern item na nakita ni Uno sa bahay na yon. Ipinatong ng babae sa maliit na mesa ang pitchal at mga baso. Humalakip-kip ito at pinagkurus ang 2 hita. Uminom ka muna. Alok nito sa tonong hindi siya welcome sa bahay nito. I'm fine. Thanks. Let's discuss about the land. Tatapatin na kita, mister. Engineer Uno Ezequiel Lavendino. Pakilala ni Uno. Okay, Mr. Engineer. Kabastusan naman kung hindi ako magpapakilala kahit naiinis ako sa presensya mo. Ako si Maria Angela Barcelona, ang kasalukuyang may-ari ng lupang gusto mong bilhin. Tatapatin na kita. Hindi ko binebenta ang lupang minana ko pa sa mga ninuno ko. Ito na lang ang meron kami ng pamilya ko. Kaya sana tigilan niyo na ako. Wala na kayong mapapala sa... How much? Putol ni Uno sa sinasabi ni Janelle. Ano? Magkano kailangan mo para pumayag kang ibenta ang lupa mo sa akin? Muli niyang tanong bago bigyan ng hudyat si Mr. Leron na kapapasok lamang sa bahay dala ang attache case ng pera. Lumapit ito kay Uno at ibinigay ang dalang attache case. Halatang hindi nagustuhan ni Janelle ang sinabi niya dahil tumalim ang tingin nito kay Uno. Bingi ka ba, mister? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi ko ibebenta ang lupang to. Mahalaga to sa akin kaysa sa perang ibabayad mo. Kung hindi mo pa rin nauunawaan ng sinabi ko, umalis na kayo. Hindi pinansin ni Uno ang pagtataboy sa kanya ni Janelle. Kinuha niya ang dalang attache case ni Mr. Leron at binuksan yun sa harapan ng dalaga. 4 million cash ang laman ng attache case na to. Kung hindi pa rin sapat ang halagang to, sabihin mo lang para maayos kung kulang na pera. Lihim nang umiti si Uno nang tumayo si Janelle at dinampot ang attache case. Walang sino man ang hindi masisilaw sa halagang yon, at isa na ang babaeng to. Isinara nito ang attache case pero nagulat siya nang muli nitong ibalik ang attache case sa kanya. Uulitin ko, walang katapat na halaga ang lupang to. Mas mahalaga to kaysa sa pera nyo. Umalis na kayo hanggat hindi pa napipigtas ang pasensya ko sa kakulitan nyo. Umigting ang panga ni Uno. Napipigtas na rin ang pagtitimpi niya sa katigasan ng babae sa harapan niya. Kakarampot lang na lupa yon, pero ayaw na ayaw nitong bitiwan. Pwede naman itong bumili ng higit na mas malawak na lupain sa perang ibabayad niya. Pero nagmamatigas pa rin to. Kung hindi niya lang kailangan ng lupa nito sa proyekto, hindi niya ito kakausapin. 5 million pesos for your land, Miss Barcelona. Malaki na yun para sa 2 hektaryang lupa. Hindi sumusukong sabi ni Uno. Nainis si Janelle. Hinawakan nito ang pitcher ng juice at takmang isasaboy kay Uno. Aalis kayo o bubuhusan ko kayo ng juice? O baka gusto niyong itakang iharap ko sa inyo? Pagbabanta nito na nanlalaki ang mga mata dahil sa inis. Sir, umalis na po tayo. Bumalik na lang tayo sa ibang araw. Paanyaya ni Mr. Leron kay Uno. Huwag na kayong bumalik, please lang. Pinapagod niyo lang ako at ang sarili niyo. Inis na sambit naman ni Janelle na hindi pa rin binibitiwan ng pitchel. Kung sakali pong magbagong isip niyo, maaari niyo kami tawagan sa numerong yan. Muling sabi ni Mr. Leron bago ilapag ang calling card sa mesa. Hindi magbabagong isip ko. Umalis na lang kayo at huwag nang babalik dito. Tumayo si Uno. Matalim niyang tiningnan si Janelle, pero inirapan lang siya ng babaeng matapang. Wala siyang nagawa kundi pansamantalang sumuko sa araw na yon. Ngunit nangangako siyang hindi yun ang huli nilang pagkikita ni Janelle
at makukuha niya rin ang lupang ayaw nitong bitiwan. Makalipas ng 3 araw, muling bumalik si Uno sa bahay ni Janelle kasama ang assistant at attorney niya. Ngunit hindi nila naabutan si Janelle sa bahay. Ayon kay Ginang Lina, nasa bukid ito at nagpapaani ng saging kaya pinuntahan nila ang babae. Sir, tama po ba ang dinadaanan natin? Parang hindi yata tong daan na. May takot na tanong ni Mr. Laron. I don't know. I'm just following Attorney Persia. Ask him if this is the right way. Masungit niyang tugon. Nangangati na rin siya sa mga damong dumidikit sa balat niya. Sorry sir, hindi ko rin sigurado kung ito ang daan. Nakayukong sabi ni Attorney Persia. Ano? Pambihira ka naman, Oli. Dapat kanina mo pa sinabi. Sumasakit na ang tuhod ko sa paglalakad tapos maling daan pa ng dinadaanan natin. Reklamo ni Mr. Leron sa kapwa matanda na si Attorney Persia. Huwag mo nga akong sisihin, Efren. Hindi lang tuhod mong sumasakit. Sa akin din. Ganti naman ni Attorney Persia. Umigting ang panga ni Uno at bahagya niyang hinilot ang sentido. Napansin naman yun ng 2 matandang kasama, kaya tumahimik ang mga ito. Maling desisyon pala na isama ang 2 ito sa lakad niya. Let's go back. Hintayin na lang natin makabalik sa bahay niya si Miss Barcelona. Suwestyon ni Uno. Pero sir, may meeting ka ng 2 p.m. mamaya. Baka hindi ko maka-attend kung hihintayin natin si Miss Barcelona umuwi. May paalalang sabi ni Mr. Leron. Cancel my meeting. Let's go. Bumaling sa likuran si Uno para bumalik sa pinanggalingan nila kanina. Pero hindi niya natandaan ng daan dahil sa matataas at malalagong mga damo. Attorney Persia, do you remember the way back to Miss Barcelona's house? Yes sir. Sumunod po kayo sa akin. Sagot nito bago naglakad sa unahan nila. Sumunod naman sila ni Mr. Leroy, pero tumigil ito sa paglalakad. May problema ba, Noli? Tanong ni Mr. Leron. Hindi yata itong daan, Efren. Natapik ni Uno ang noo dahil sa sinabi ni Attorney Persia. Nawawalan na siya ng pasensya sa mga ito. Call someone to help us. Pagtitimpi niyang sabi sa dalawa. Mahina po ang signal sa loob ng gubat, sir. Marahil gawain ng mga punong kahoy kaya hindi umabot dito ang bullshit. Galit niyang sabi kaya natahimik si Attorney Persia. Dahil wala namang pagpipilian, naglakad na lang si Uno kahit wala siyang direksyon. Mas mabuti na yon kaysa maghintay sila sa loob ng gubat kung wala naman silang aasahan na tulong. Hindi niya malaman kung paano natatahak ni Miss Barcelona ang lugar na yon ng kagubatan. Sandali, huwag kayong tumuloy dyan. Sigaw ng isang babae na alam ni Uno na pag-aari ng babaeng hinahanap niya sa gubat. Mabuti naman at nagpakita ka na. Kanina pa kami naghahanap sa iyo pero ngayon ka lang lumabas. Musang ka ba't hindi ka man lang naliligaw sa lugar na to? Alam mo bang, umalis na kayo riyan. Bilisan nyo! May pagmamadaling sabi ni Janelle na nagpahinto sa sinasabi niya. Nagtaka naman si Uno, pero nang marinig ang malakas na ugong mula sa itaas nila, kaagad niyang hinila ang 2 matanda palayo. Nakaiwas sila sa karamihan, pero nakagat pa rin sila ng ilan sa mga galit na pukyutan. Ang kukulit nyo kasi at bumalik na naman kayo rito. Ang lakas pa ng loob niyong sumuot dito sa gubatan. Ayan tuluyan na pala nyo. Pigil ang ngiting sabi ni Janelle sa kanya. Tara na nga, dun tayo sa bahay. Kawawa naman kayong 3. Dinamin mo pa talaga ang 2 matanda mong kasama, Mr. Engineer. Okay sana kung ikaw na lang ang inatake ng mga galit na pukyutan eh. Ang sama mo naman, Miss Barcelona. Alam ni Uno na lihim siya nitong pinagtatawanan habang nilalapatan ng gamot ang kagat ng pukyutan sa mukha niya. Ginagamot din ng tita nito ang 2 niyang kasamang matanda. Kasalanan mo naman to eh. Kung pumayag kang ibenta ang lupa nung una pa lang, hindi sana nangyari sa... Ouch! Shit! Are you out of your mind, miss? Why did you put too much force on your hand? Singal niya nang idiin na Janelle ang daliri sa mukha niya. Sinisisi mo pa kasi ako. Ikaw naman ang may taglay na kakulitan dyan. Kung una pa lang, tinanggap mo na ang desisyon ko, hindi sana to nangyari sa inyo. Pasigaw na wika nito. Don't shout at my face. Umuulan ang laway mo sa mukha ko. Sadyang matigas ang ulo ng babae. Dahil mas lumapit pa ito kay Uno bago muling sumigaw. Kung hindi lang talaga siya nagbago na ay kanina pa niya pinatulan ng babaeng to. Isa pa ay may kailangan siya rito, kaya kailangan niya magtimpi. He, gamutin mo yung sarili mo at lumayas kayo sa bahay ko. Ibinato pa nito kay Uno ang lalagyan ng gamot na tumama yun sa dibdib niya. Napigtas ang pagtitimpi ni Uno. Hinablot niya ito sa braso. Napatuon ang isa nitong kamay sa dibdib niya.
dahil muntik na itong mawalan ng balanse sa bigla niyang pagkilos. Hindi niya nakita ang inaasahang takot sa mga mata ni Janelle. Sa halip, kinuyom nito ang palad na nakalapat sa dibdib niya at hinila paangat ang damit niya. Bahagyang naglapit ang kanilang mga muka. Mr. Engineer, kahit sindakin mo ko, hindi mo pa rin makukuha ang lupa ko. Nagsukatan sila ng tingin ni Janelle. Nakikita ni Uno ang tapang at paninindigan sa mga mata nito, pero hindi sinasadyang naglakbay ang tingin niya sa maamo nitong muka. Wala yung bahid ng kahit anong makeup, pero natural na makinis yun at bahagyang namumula. Para namang nagkaroon ng bigki sa lalamunan niya nang mapunta ang tingin niya sa kulay rosas nitong mga labi. Tumikhim siya at umiwas ng tingin. Binitiwan din niya ang braso ni Janelle bago tumayo. Umalis na tayo. Seryoso niyang sabi sa dalawang kasama at tahimik na lumabas ng bahay ni Janelle. 2 linggo ang lumipas na walang pumupunta sa bahay ni Janelle na ikinatuwa ng dalaga. Iniisip niyang sumuko na ang grupo ng engineer na yon matapos ang nangyari sa mga ito at tuluyan na siyang binigyan ng katahimikan. Maayos na rin siyang nakakapagtrabaho dahil hindi niya iniisip na baka ginugulo na naman ng mga ito ang tita Lani at kapatid niya sa bahay. Janelle, ang dami mong kalakal ngayon ah. Oo nga, Tano. Marami kasing biyaya ngayon ng niyugan at sagingan namin. Kukuha ka ba ulit sa susunod na linggo? Tanong niya sa kolektor ng kaniyang mga kalakal. Hindi na muna, may bago raw kasing paparating eh. Sasabihan na lang kita kapag kukuha ulit ako. Ito pala ang bayad sa mga kalakal mo. Ibinigay nito ang 10,000 kabayaran sa kanyang mga kalakal. Salamat, Tano. Mauna na ako sa iyo ah. Text ka lang kung o-order ka. Sige, dadaan pa ako sa bangko. Salamat ulit. Paalam niya rito. Sige, mag-iingat ka, Janelle. Pag-alis sa bagkasan ng mga kalakal, nagtungo si Janelle sa bangko kung saan siya naguhulog ng kalahati ng kita sa lupa nila. Iniipon niya yon para sa pangkolehiyo ng kapatid niya. Hindi siya nakatapos sa pag-aaral, kaya sisikapin niyang ito ang makapagtapos at matupad niya ang pangarap ng nag-iisang kapatid. Pagkatapos sa bangko, nagdesisyon naman siyang umuwi muna. Marami pa namang natitira sa mga grocery nila, kaya hindi muna siya mamimili. Habang patungo sa sakayan ng jeep, naramdaman ni Janelle na may sumusunod sa kanya. Hindi siya nagpahalata at nagpatuloy lang sa paglalakad. Pero napahinto siya nang hablutin ng kung sino mula sa likuran ang braso niya. Sumama ka sa akin kung ayaw mong masaktan. Gigil na bulong ng lalaki mula sa likuran niya. Anong kailangan mo sa akin? Matapang niyang tanong. May atraso sa grupo kong ama mo, kaya ikaw ang sisingilin ko. Pati ba naman ikaw paulit-ulit na rin? Ilang beses ko pang sasabihin na hindi ko alam ang atraso ng tatay sa inyo, kaya wag akong singilin mo. Kung gusto mong singilin ng magaling kong ama, puntahan mo sa kulungan para magsama na kayo ron. Napangiwi si Janelle nang hilahin ng lalaki ang maikli niyang buhok. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, babae. Baka naman hawak mo ang pera namin na itinakas ng ama mo. Ibalik mo sa akin ang pera. Wala akong alam sa sinasabi mo. Walang alam o nagmamaang-maangan ka lang? Ibalik mo na sabi ang pera. Wala sa akin ang hinahanap mo. Bitiwan mo ko. Nasasaktan ako. Tulungan niyo ako. Mamang polis, tulong! Sigaw niya para linlangin ng lalaki kahit wala namang pulis sa paligid. Nang maramdaman niya ang pagluwag ng hawak ng lalaki sa kanya, sinamantala niya yon at kumawala rito. Nagawa niyang tumakas at tumakbo, pero hinabol siya ng lalaki at ng grupo nito na nagkukubli lang pala kanina. Tulong! Sigaw niya nang may nakita siyang lumabas sa isang sasakyan. Hindi niya kilala ang lalaking yun, pero nagmamadali siyang nagtago sa likuran nito nang hindi inaalam kung sino to. What are you doing? Napasingap si Janelle nang umangat ang tingin niya sa lalaki at mamukaan to. Engineer Uno Ezekiel? Bulalas niya. Pati ang lalaki ay halatang nagulat din sa biglaan niyang pagsulpot. Miss Barcelona, why are you here? And why are you hiding in my back? Kasi... Hoy babae, ibalik mo sa amin ang pera namin. Putol na sigaw ng lalaking humahabol kay Janelle bago pa niya sabihin kay Uno ang nangyayari. Nagtatanong naman ng mga tingin ni Uno nang bumaling sa kanya. Apologetic naman siyang ngumiti rito na halatang ipinagtaka ng binata. Wala sa akin ang pera. Nasa kanya. Turo niya kay Uno na ikinalawa ng mga mata ng binata. What do you mean? Anong pera ang tinutukoy mo? Wala sa akin ang pera. Naguguluhang tanong ni Uno. Hindi niya pinansin ang tanong ni Uno at nagpatuloy sa sasabihin.
Pero hindi niyo na makukuha ang pera dahil ibinili na niya ng kotse. Itong sasakyan niya ay galing sa pera na yon. Siya ang singilin niyo at wag ako. Pagsisinungaling niya para ibaling ang atensyon ng mga lalaki kay Uno at makatakas siya. Mukha namang kaya itong labanan ni Uno. Kagat nga ng pukyutan na kaya nito. Ito pa kayang mga pangit na sanggano na ito ang hindi nito kayanin? What are you talking about? This car is mine and I brought this with my own money. It's not... Hey! Why did you hit my car? Bahagyang napaatras si Janelle sa galit na boses ni Uno nang balingan nito ang isa sa mga lalaking humahabol sa kanya na hinampas ang mamahaling kotse ni Uno. Hindi mo masasolo ang perang pinaghirapan namin, kaya dapat lang na masira ang sasakyang to. Galit na saad ng lalaking panot at pango. Mukhang ito ang leader ng grupo ng gang na humahabol kay Janelle. Nagulat si Janelle nang mabilis na nakalapit si Uno sa lalaki. Dinukot nito ang kwelyo ng lalaki at malakas itong sinuntok sa muka. Parang nakita pa niya ang pagtalsik ng ngipin ng lalaking panot bago bumagsak sa semento. Wala na itong malay at dumudugo ang muka. Ang ayoko sa lahat ay mas maangas pa sa akin, pero wala namang ibubuga sa laban. Seryosong sabi ni Uno. Prente lang itong nakatayo na parang wala itong pinabagsak na lalaki. Babalikan namin kayo. Tandaan niyo yan. Sigaw ng isa sa mga lalaki bago tumakbo habang hila nito at ng mga kasama ang walang malay na lider na nakahiga sa semento. Napaatras naman si Janelle nang bumaling ang seryosong tingin ni Uno sa kanya. Nangilabot siya sa paraan ng tingin nito. Pakiramdam niya ay gusto siya nitong pakuluan ng buhay. Pasensya na. Wala akong pagpipilian. Hindi kasi nila ako titigilan eh. Paumanhin niya rito sabay takbo palayo. Narinig pa niya ang pagtawag ni Uno sa kanya. Pero hindi siya nag-atubiling tumigil o limingan man lang dito. Hindi niya kayang labanan ng intensidad ng mga tingin ni Uno at kapag nagtagal pa siya roon, pakiramdam niya ay kusang bibigay ang mga tuhod niya at tuluhod ng kusa sa harapan nito. Kinabukasan, minabuti ni Janelle na dalawin sa kulungan ng kanyang tatay. 3 buwan na itong nakakulong nang mahuling gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Mabuti, naalala mo pa akong puntahan dito. May panunumbat na sabi ng tatay niya. Kamusta ka na, tay? Nagdala ako ng pagkain para sa'yo. Inilabas niya sa basket ang mga dalang pagkain na iniluto pa mismo ng tita Lani niya bago siya nagtungo sa city jail. Hindi ganyan pagkain ang gusto ko. Di ako mabubusog dyan. Dalan mo ako ng 1 gramo ng... Tay! Putol niya sa sasabihin nito. Kalimutan mo ng dati mong bisyo. Magbago ka na. Ilang beses ka nang pabalik-balik dito pero wala pa rin pagbabago sa'yo. Ang tanda mo na pero bisyo pa rin ang nasa utak mo. Bakit ka ba nakikialam sa buhay ko, ha? Anak lang kita, Janelle, kaya wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Akala mo kung sino kang may mataas na pinag-aralan, high school graduate ka lang naman. Sigaw nito sa kanya. Kung tinustusan mo po ang pag-aaral ko noon, baka sakaling nakatapos ako. Pero hindi po eh. Sa halip na tustusan mo ang pag-aaral ko, pinangtustos mo sa bisyo ang kinikita mo sa trabaho. Katwiran niya. Umayos ka sa pagsasalita mo, Janelle. Kahit nakakulong ako rito, tatabaan ka sa akin. Bumuntong hininga si Janelle. Ayaw na niyang makipagtalo sa kanyang ama dahil hindi naman yun ang sadya niya roon. Muntik na ako mapahamak kahapon, tay. Mabuti, muntik lang at hindi ka pa natuluyan. Napakahina naman ang taong yun. Dapat tinuluyan ka na niya. Wala ka rin namang silbi. Ni hindi mo ako magawang ilabas sa kulungan. Kahit ang nag-iisa kong hiling, hindi mo pa rin mapagbigyan. Walang kwenta. Hindi na nasaktan si Janelle sa sinabi ng tatay niya. Kilala naman niya ito sa ganoong ugali at sanay na rin siya. Hindi na bago sa kanya na hilingin ito na mawala siya sa mundo. Ganoon naman ito kahit sa kapatid niya. Hindi rin siya gumagawa ng paraan na makalabas ito sa kulungan. Umaasa kasi siyang magbabago pa ito kapag nanatili sa loob ng kulungan. Pero malabo yatang mangyari ang hiling niya. Kaya kahit kaya niyang gawa ng paraan ng piyansa nito, hindi niya ginagawa. Mas tahimik ang buhay nila kapag wala ang tatay niya. Mas makakaiwas ito sa bisyo kung nasa kulungan. Pinagtangkaan ng isang lalaki ang buhay ko dahil may atraso ka raw sa grupo nila. May kinuha ka bang pera sa kanila, tay? Patuloy niya sa naudlot na sasabihin kanina. Nag-iimbento ka ba, Janelle? Hindi ako magnanakaw. San mo dinala ang pera, tatay? Hindi nila ako haharasin kahapon kung wala kang atraso sa kanila. Muli niyang tanong. Pinagbibintangan mo ba ako? O gusto mo makulong ako habang buhay rito? Kapag hindi mo sinabi, manganganib ang buhay namin ni Arnan at ni Tita Lina.
Kahit ngayon lang, Tay. Isipin mo naman kami bilang pamilya mo. Umalis ka na. Wala akong alam sa sinasabi mo. Taboy nito sa kanya at tinalikuran siya. Tay, please. Sabihin mo kung nasa ng pera nila na kinuha mo raw. Wala na ang pera. Inubos ko na sa bisyo, kaya umalis ka na at huwag nang babalik dito. Hindi kita kailangan. Wala kang kwenta. Sagot nito habang nakatalikod sa kanya. Nanlulumo si Janelle sa naging pag-uusap nila ng ama. Akala pa naman niya may makukuha siyang matinong sagot mula rito. Alam niya kasing babalik pa rin ang mga lalaking yon at gigipitin sila sa perang hindi naman niya alam kung nasaan. Nang umuwi si Janelle sa bahay, dala pa rin niya ang pagkain dinala para sa tatay niya. Narito na po ako, sigaw niya pagpasok sa bahay. Lumabas mula sa kusina ang tita Nina niya. Basa ang mga kamay nito na halatang naghuhugas ng mga plato. Tumingin ito sa basket na dala niya. Paborito niya yan pero hindi man lang niya tinikman. Tipid ang ngiti nitong sabi, pero may bahid ng lungkot sa mga mata. Sorry po, Tita Lina. Nakalimutan ko kasing dalhin ang basket sa loob ng presinto, kaya ako na lang pong kakain yan. Kumain ka na po ba? Sabay na po tayong kumain. Sambit niya para mabawasan ang bigat sa damdamin nito. Maaga pa naman itong gumising kanina para ipagluto ang tatay niya. Pero hindi man lang yung tinikman ng tatay niya. Ang gusto nitong dalhin niya ay bawal na gamot o kaya ay marijuana. Katatapos ko lang kumain, anak. Sasamahan na lang kita sa kusina. Nakangiti nitong sabi. Ngumiti rin siya at sabay silang nagtungo sa kusina. Siya nga pala, anak. May contribution sa school ang kapatid mo. Tila nahihiya nitong sabi habang kumakain siya. Magkano po? 3,000. Para raw yun sa field trip nila sa susunod na buwan. Uminom muna siya ng tubig bago kunin sa bulsa ang natitirang 5,000. Ibinigay niya lahat yon sa tita Lina niya. Tita, ito po ang 5,000. Itago mo po ang sobra para may madudukot ka kung sakaling kailangan mo at wala ako rito. Nangilid naman ang luha nito. Ang laki ng tulong mo sa amin ni Arnan, anak. Nahihiya na ako sa'yo. Pinatira mo na nga kami sa bahay ng nanay mo, tapos ikaw pa gumagastos sa lahat ng pangangailangan namin. Kung hindi sana mabisyo ang tatay mo, maayos sana ang aming buhay. Hindi kami magiging miserable ni Arnan sa piling niya. Tita, wala pong problema sa akin yun. Pamilya po tayo, kaya hindi ko po kayo pwedeng pabayaan ng kapatid ko sa piling ni tatay. At saka, nag-iisa lang naman ako sa bahay na to. Sayang nga lang po't hindi mo nakilala si nanay. Maaga kasi siyang kinuha ni Lord dahil sa konsumisyon kay tatay. Pakiramdam ko kasi, inagaw ko ang tatay mo sa nanay mo. Tapos ngayon, ikaw pa nagpapakain sa amin ng kapatid mo. Hinawakan ni Janelle ang kamay ni Lina. Tita, wala ka pong kasalanan. Kasalanan ni tatay ang lahat kaya naghiwalay sila ni nanay. Desisyon ko rin po na ilayo kayo kay tatay dahil ayokong matulad kayo sa buhay namin ni nanay nung kasama pa namin siya. At nagpapasalamat po ako nung sumama kayo sa akin. Hay, wag na nga po natin pag-usapan yon. Ang mahalaga, pamilya tayo at laging magtutulungan. Nakangiti niyang sabi sa madrasta. Salamat, anak. Saad ni Lina at niyakap siya. Walang anuman po, Tita Lina. Mahal ko kayo ni Arnan tulad ng pagmamahal niya sa akin. Para kay Janelle, hindi na mahalaga kung hindi niya kadugo si Lina at ikalawang asawa ito ng tatay niya. Ang mahalaga sa kanya ay itinuturi siya nito bilang kadugo at ramdam din niya ang pagmamahal nito bilang ikalawang ina sa kanya. Nang sumunod na linggo, inaasahan na ni Janelle ang pagdaan ng malakas na bagyo sa kanilang lugar. Safe naman sila sa loob ng bahay, kaya lang, naaawa siya habang pinagmamasdan ng unti-unting pagkaubos ng mga halaman nila. Nabuwal ang ibang puno ng nyog at natumba naman ang halos lahat ng puno ng saging. 1 hanggang 2 taon na naman ang hihintayin niya bago muling pakinabangan ang mga bunga ng nyog at saging. Nanlulumo man sa sinapit ng hanap buhay, positibo pa rin ang kanyang pananaw. Alam niyang malalampasan nila ang panibagong pagsubok na yon. Kaya naman naghanap agad siya ng trabaho sa bayan nang gumanda na ang panahon. Kapag hindi siya umalis sa kanila, magugutom sila at hindi makakapag-aral si Arnan. Nako iha, bihira nang tumatanggap ng high school graduate sa trabaho ngayon. Kadalasan kasi mga college level ang hinahanap. Sagot ng babaeng napagtanungan niya sa isang grocery store. Kahit tindera o katulong po sana, basta po may aasahan ako sweldo buwan-buwan. Sige na ate, baka matulungan mo po ako. Pagmamakaawa niyang sabi. Wala kasing bakante ang store namin ngayon. Susubukan kong i-recommenda ka sa pinsan ko.
Nagtatrabaho kasi yun sa isang agency. Kumukuha sila ng mga kasambahay at sila ang naghahanap ng trabaho para sa mga aplikante. Teka, tatawagan ko lang. Kinuha ng babae ang cellphone nito at may tinawagan sa kabilang linya. Naririnig naman ni Janelle ang pakikipag-usap nito sa nasabing pinsan. Nang matapos ang usapan ng dalawa, hindi maitago ang kasiyahan sa mukha ni Janelle. Good news! Naghahanap sila ngayon ng isang kasambahay. At good news ulit dahil may naghihintay agad na trabaho sa makukuha nilang worker. Ano, papasok ka ba bilang kasambahay? Opo. Salamat po ate. Masaya niyang tugon. Nang araw ding yon, pinuntahan ni Janelle ang nasabing agency sa Maynila at kaagad siyang natanggap. Binigyan lang siya ng 1 linggo para makompleto ang mga requirements niya at ide-deploy na siya sa magiging amo niya. Nahirapan pa siyang magpaalam sa tita Lina niya dahil gusto nitong ito na lang ang magtrabaho. Pero kalaunan, pumayag din ito na umalis siya para magtrabaho. 1 linggo ang nakalipas nang makompleto ni Janelle ang mga requirements. Pinasa niya yun si agency at agad siyang pinadala sa magiging amo niya. Probinsya rin ang lokasyon ng trabaho, pero malaki ang kanyang sweldo. Nag-iisa lang daw kasi siyang kasambahay roon, kaya lahat ng trabaho sa bahay ay siya ang gagawa. Ito naman ang mga kwarto na makakasama mo rito sa bahay. 5 lang kayo rito dahil hindi naman ako nakatira dito. Si na mama at papa naman laging out of the country dahil sa negosyo. Madalang din silang umuwi rito kapag nasa Pilipinas. Lagi silang nasa isang bahay namin sa Maynila. Mas madalas mong makakasama mga kapatid ko dito. Tukoy ni Miss Love sa magkakasunod na pintuan. Kasalukuyan siya nitong inililibot sa bahay para raw malaman niya ang pasikot-sikot doon. Tumango lang si Janelle sa mga paalala ni Miss Love. Ito rin ang kumuha ng kasambahay para sa mga kapatid nito. Sa isip-isip ni Janelle, ay siguro nasa high school at elementary pa lamang ang mga kapatid nito dahil bata pang tingnan ng babae. Nabanggit din ni Miss Love na may asawa na ito. Kaya marahil hindi na nito maaasikaso ang mga nakababatang kapatid. Mahirap yung gawin bilang panganay, lalo na kung may sarili na rin itong pamilya. Tuwing Sabado at Linggo wala silang pasok at nasa bahay lang sila, kaya narito sila ngayon. Minsan lumalabas sila, pero kadalasan nakikipag-away. Muling sabi ni Love nang makabalik na sila sa kusina. Naku, masama po sa mga bata ang nakikipag-away. Komento naman niya. Bata? Nagtataka nitong tanong. Opo, yung mga kapatid mo. Bata pa po, di ba? Kaya po kumuha ka ng kasambahay dahil hindi mo sila mababantayan kasi may sarili ka ng pamilya. Malakas naman tumawa si Love na ipinagtaka ni Janelle. Bunso, naririnig namin ng malakas mong tawa hanggang sa 2nd floor. Bakit ang saya-saya mo? Kasama mo ba si Hart? Napanganga naman si Janelle nang makita ang nagsalita. Isang topless at matatu na lalaki. Hindi lang ito ang pumasok sa kusina dahil kasunod nito ang 2 pang topless na lalaki. Parang nagpapaliksahan ng abs ng 3 at hindi maalis ni Janelle ang tingin doon. Kaya nang pumasok ang ika-4 na lalaki, nakatuon pa rin ang tingin niya sa abs nito. Hindi niya inaasahan na mga hang pala ang amo niya at hindi mga bata. Sino siya? Tanong ng isa sa mga lalaki. Siya ang magiging kasama niyo sa bahay, Kuya Dos. Sagot ni Love. Hindi namin kailangan ng kasambahay. Marunong na kami sa mga gawaing bahay, bunso. Sabi naman ni Tres. Kailangan niyo na ngayon, Kuya Tres. Nagtatrabaho na kayo sa kumpanya ni Papa kaya walang gagawa sa mga gawaing bahay. Utos din to ni Mama at Papa. Palayasin mo na siya. Hindi siya welcome rito. Saan naman ng pamilyar na boses, kaya nag-angat ng tingin si Janelle dito. Oh my God! Bakit ang hot mo, engineer? Bakit ka narito? Gulat na sabi ni Janelle habang nakatingin sa ika-4 na lalaking pumasok sa kusina. Kilala mo siya, Kuya Uno? Takang tanong ng isa sa mga lalaking hot. Lahat sila ay kay Uno nakatingin. Nakatingin lang si Janelle sa seryosong itsura ni Engineer Uno Ezekiel na topless ngayon sa harapan niya. Magulo rin ang medyo may kahabaan nitong buhok na dating nakamanbon. Pero hindi yun naging hadlang sa kakisigan nito. Mas gwapo pala ito kapag bagong gising at lalo na kapag nakalantad ang maabs nitong katawan. Kinastigo ni Janelle ang sarili sa nabubuong paghanga sa lalaki. May kasalanan pa siya rito nang gawin niya itong pain sa mga lalaking humahabol sa kanya. At isa rin ito sa magiging amo niya. Dapat ayusin niya ang pagkilos sa harapan ng mga ito para magtagal siya sa trabaho. Siya yung tinutukoy kong magnanakaw na sumira sa kotse ko.
Sagot ni Uno sa kapatid na nagtanong kanina. Kumunot ang noo ni Janelle. Ako ba ang sinasabihan mo magnanakaw? Singhal niyang tanong. Pero hindi siya pinansin ni Uno, sa halip ay bumaling ito kay Love. Anong ginagawa niya rito, Love? Bakit ka nagpapasok ng magnanakaw sa bahay natin? Paano kung tangayin niya ng mga gamit natin dito? Tanong ni Uno dito. Excuse me, Mr. Engineer. Hindi ako magnanakaw. Pinagbintangan lang ako ng mga gagong yon at sila ang sumira sa kotse mo at hindi ako. Sansala naman ni Janelle sa sinabi ni Uno. Baka kasi maniwala si Love at paalisin agad siya sa trabaho. Ayokong pakalat-kalat ang magnanakaw sa bahay natin. Palayasin mo siya ngayon din. Pambabaliwala na naman sa kanya ni Uno. Kumuha ito ng pineapple juice sa ref at muling naglakad palabas ng kusina. Sa gigil ni Janelle, dinampot niya ang isang orange sa fruit stand na nakalagay sa mesa at ibinato kay Uno. Tinamaan ito sa likod kaya napahinto ang binata sa paglalakad. Kung may galit ka sa akin dahil sa lupa na ayaw kong ibenta sa'yo, huwag mo naman sanang idamay ang magiging trabaho ko rito. Umasta kang profesional at hindi parang bata na pinagkaitan ng laruan. What did you just say? Tiimbagang nitong tanong pagbaling sa kanya. Napaatras naman si Janelle. Kinikilabutan na naman siya sa uri ng tingin ni Uno. Tumakbo naman palapit dito ang tatlo pang lalaki at hinawakan si Uno. Ladies, sa gym lang kami. Saad ng matatu na lalaki. Hindi lang ng tatlong lalaki palabas si Uno. Nahimasmasa naman si Janelle nang mawala ang apat sa kusina. Nakipagsagutan ka sa panganay kong kapatid, Janelle. Seryosong pahayag ni Love. Yumuko naman si Janelle. Nagsisisi tuloy siya kung bakit hindi niya napigilan ng sarili na patulan si Uno. Mukhang hindi pa siya nagsisimula sa trabaho ay masasesante na agad siya. I'm sorry, Miss Love. Hindi ko po Very good, Janelle. Masaya nitong bulalas na nagpatigil sa sasabihin ni Janelle. Po? Sa amin kasi magkakapatid, si Kuya Uno ang nakakatakot sa lahat at lahat kami tiklop sa kanya. Tingin pa lang niya tahimik na kami. Pero nagawa mo makipagtalo sa kanya at binuto mo pa. Ipagpatuloy mo lang yan, Janelle. Baka mabawasan ang pagiging masungit ni Kuya Uno kapag may isang kagaya mo na malakas ang loob na sagot-sagutin siya. Bakit po ba ang sungit ng kuya niyo at nakakatakot? Hayaan mo na, o may edad na kasi. Saka barumbado talaga yung mga kapatid ko na yan. Ngayon lang nagbabagong buhay dahil binigyan na ni Papa at Mama ng ultimatum na kapag hindi sila nagseryoso sa buhay, sa akin ang lahat iiwan ng yaman ng pamilya. Ayun, natakot maghirap ang magagaling. Kaya mula nang mag-asawa ako, kahit masasama ang loob nila, napilitan na silang tumulong kay Papa at Mama. Mga tapos sila lahat sa kolehiyo pero mabibigat ang katawan nila noon sa trabaho. Puro basag ulo ang alam gawin. Pati ako madalas mapahamak dahil sa kanila. Ngayon po ba, may mga kaaway pa sila? Wala na, inareglo na nila. Kaya hindi ka mangangamba na mapapahamak ka habang kasama sila. Basta ipagpatuloy mo lang ang pagsuway kay Kuya Uno. Sana nga po bigyan pa ako ng lakas ng loob na gawin yon. Nakakatakot po talaga siya tumingin. Parang papakuluan niya ako ng buhay palagi. May atraso pa ako sa kanya. Hanggang ngayon, siya ang alam ng mga gangster na gumastos ng pera na si tatay ang may kasalanan. Si engineer kasing itinuro ko sa gangster kaya napagdisketahan ang kotse ng kuya mo. Tumawa naman si Love ng malakas. Grabe ka na talaga. Isa kang alamat. Very good ka na talaga sa akin. At huwag kang mag-alala. Kahit dating barumbado si Kuya Uno, hindi ka naman niya sasaktan. Gentleman yun sa mga babae at matatanda. Anyway, ikaw na bahala rito. Aalis na ako ha. Vaccine kasi ngayon ni Heart eh. Tawagan mo na lang ako kapag may problema. Yung bilin ko ha, galitin mo lang lagi si Kuya. May bonus ka sa akin. Sige po, Miss Love. Salamat po. Pag-alis ni Love, sinimulan ni Janelle ang paglilinis ng malaking bahay. Nasa gym naman ang apat na magkakapatid, kaya tahimik siyang nagtatrabaho. Pero maya-maya ay isang marahas na braso ang humila sa kanya at kinaladkad siya patungo sa laundry area. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Bakit ba nang... Natahimik si Janelle nang makita si Uno sa harapan niya. Topless pa rin ito at tumutulo ang pawis sa katawan. Ewan ba niya at nahuhumaling yata siyang sundan ng tingin ang tumutulo nitong pawis sa dibdib patungo sa abs nito. Para siyang nahipnotismo sa ganda ng katawan ni Uno. Eyes up here. Napaigtad si Janelle sa seryoso at barito ng boses ni Uno. Agad siyang tumingin sa mukha nito, pero napaawang ang labi niya nang makita ang pawisan nitong muka.
Walang direksyon ang basa nitong buhok at tumutulo ang ilang hiblan yon dahil sa pawis. Sa halip na magmukhang haggard, nagmukha pa itong fresh at bagong ligo. Mas lalong gumuwapo. Gwapo naman talaga ito. Antipatiko lang talaga kaya nabubwisit siya rito. Tapos, sobrang kulit pa tungkol sa lupa nila. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko, Miss Barcelona? Hindi. Mabilis niyang sagot na parang tuluyan na siyang nahipnotismo sa pawisang itsura ni Uno. Hey, stop staring and listen to me, will you? Oh, okay. Sagot niya na may ngiti sa labi. Hindi niya kayang bawiin ang paningin sa mukha ni Uno. Parang musika naman sa kanyang pandinig ang lumalabas sa bibig nito. Isang pitik sa noo ang nagpagising kay Janelle. Aray, bakit ka ba namimitik? Ang sakit kaya? Reklamo niya at bahagyang hinawakan ang nasaktang noo. Glad you're awake. Now listen to me, Miss Barcelona. Ay, ano bang sasabihin mo? Sabihin mo na kasi marami pa akong gagawin. Saad niya na nakaiwas ng tingin kay Uno. Baka kasi mapatitig na naman siya dito at hindi maintindihan ang sasabihin nito kapag tumingin siya. Magkano ang sweldo mo rito? Babayaran ko ang buong taon nung magtatrabaho kapalit ng lupa mo. Inis na tumingin si Janelle kay Uno. Ginawa niyang lahat ng pagpipikil para hindi mapalitan ng paghanga ang inis niya. Ito na naman po tayo sa lupa ko. Hanggang dito ba naman lupa pa rin ang nasa isip mo? Desperado ka na bang makuha ang lupa ko? Yes. Walang paligoy-ligoy nitong sagot. Kaya pumayag ka na habang nag-o-offer pa ako ng pera at dinadaan ko pa sa tamang proseso ang pagbili. Kapag naubos ang pasensya ko, ibang paraan ang gagawin ko para makuha ang lupa mo. Get it? Dugtong nitong may himig ng pagbabanta. At anong paraan naman ang gagawin mo, Aber? Tatakutin mo ako at ang pamilya ko? Subukan mo lang, Mr. Engineer, dahil kapag nasaktan ng pamilya ko, hindi mo lalo makukuha ang lupa ko. Mamatay man ako. Matapang niyang sabi bago talikuran ng binata. Ngunit muli siyang napaharap kay Uno nang hilahin siya nito pabalik. Hindi ko kailangan takutin isa man sa inyo ng pamilya mo. Dahil alam kong isusuko mo rin ang lupa sa akin. Mapupunta yun sa akin bago ka mamatay. Ngumisi ito sa kanya bago umalis. Tulala namang naiwan si Janelle sa laundry area sa po ang dibdib. Sa totoo lang, kinabahan siya sa tila pagbabantang yun ni Uno. Parang iniisip talaga nito na mamatay siya. Pinagdaop naman niya ang 2 palad at biglang napadasal. Panginoon ko, wag mo naman po akong kukunin o. Kailangan pa po ako ni Tita Lina at ng kapatid ko. Ilalabas ko pa po sa kulungan ng tatay ko kahit salot siya sa lipunan. Mahal ko po yun kahit hindi ko sinasabi. Ipaparehab ko pa po siya para tuminunan ng tuluyan. Pinapangarap ko rin pong makompleto ang pamilya ko. Kaya sana humaba po ang buhay ko. Salamat po. Amen. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging maayos naman ang trabaho ni Janelle sa bahay ng mga binatang Lovendino. Naging kasundo niya ang mga ito, maliban kay Uno na laging tahimik pero mas madalas na masungit. Hindi niya maintindihan ang pabago-bago ng mood nito at mahirap din itong intindihin, hindi tulad ng mga kapatid nito. Madalas din itong magbitiw ng salita na tila nagpapahiwatig na mapupunta rito ang lupa niya. Wala naman itong bukang bibig lagi sa kanya kundi lupa niya. Araw ng sweldo, naisipan ni Janelle na mag-day off para umuwi sa kanilang bahay. Hindi niya ginagamit ang mga day off niya kaya pinayagan siya ni Love na mag-off ng 2 araw. Ang babae ang nagpapasweldo sa kanya, kaya dito rin siya nagre-report at nagpapaalam kapag may kailangan siya o sa bahay ng mga kapatid nito. Kaya malakas din ang loob niya na bara-barahin minsan si Uno dahil sinabi ni Love na ang babae talaga ang boss niya at hindi ang mga lalaki nitong kapatid. Binigyan siya nito ng pahintulot na sumagot sa 4 na lalaki kung nasa katwiran siya. Kahit nga raw wala sa katwiran, ay pwede ring sumagot, lalo na kay Uno. Tingin niya ay gusto lang ni Love na may dumisiplina sa mga kapatid nito. Dahil nga nalaman niya sa palengke na notorious na bad boy pala ang Lovendino brothers noon. Lagi ring nakukulong dahil sa mga riot. Nakangiti siyang pumasok sa kanilang bahay, bit-bit ang mga binili niyang pasalubong para sa madrasta at kapatid. Narito na po ako, sigaw niya. Pumunta siya sa kusina dahil laging naroon ang madrasta niya. Tita Lina? Tawag niya, pero wala ito roon. Ibinaba niya muna sa mesa ang mga dalang supot bago umakyat sa taas para hanapin ang madrasta. Tita Lina? Muli niyang tawag pagpasok sa kwarto nito,
Pero wala rin ito roon. Nasaan kaya siya? Hindi naman siya umaalis sa bahay maliban na lang kung may meeting sa school ni Arnan. Pinuntahan naman ni Janelle ang kwarto ng kapatid, pero wala rin ito roon, kahit wala naman itong pasok tuwing Biyernes. Nakaramdam siya ng kaba na baka may masamang nangyari sa kapatid at madrasta niya. Kinuha niya ang cellphone at sinubukang kontakin ng madrasta, pero cannot be reached yun. Nasaan na ba kayo? Hindi mapakali niyang tanong. Pumunta naman siya sa kanyang kwarto. Iniisip niyang naroon ang dalawa at namimiss siya ng mga ito, kaya piniling tumambay roon. Pero nadismaya siya nang makitang walang tao roon. Napansin niya ang mga nakaawang na drawer sa kwarto niya, kaya nalapitan niya mga yon. Halatang may hinahanap ang kung sino man na pumasok sa loob ng silid. May pagmamadali niyang kinuha ang kahon sa ilalim ng kama niya. Nakalagay yon sa secret hole na siya lamang ang nakakaalam. Thanks God, narito pa rin ang titulo ng lupa at konting pera na naipon ko. Nakahinga siya ng maluwag na hindi yun nawala. Kinuha niya ang kahon at may pagmamadaling lumabas sa kwarto. Pero napahinto siya sa gitna ng hagdan nang makita kung sino ang nasa ibaba ng bahay. Anong ginagawa nila rito? Bulong niya at dahan-dahan umatras para iwasan ang grupo ng mga lalaking humabol sa kanya noon. Malapit na siya sa dulo ng hagdan nang lumingon sa direksyon niya ang isa sa mga lalaki. Narito ang anak ni Padring! Sigaw nito, kaya bumaling sa kanya ang tingin ng mga to. Mabilis naman siyang tumakbo sa kanyang kwarto nang umakyat ang mga ito sa hagdan. Inilak niya ang pinto para hindi makapasok ang mga lalaki. Anong gagawin ko? Paano ako makakatakas sa kanila? Nagpapanik niyang sabi. Mas lalo siyang nagpanik nang pilit binubuksan ng mga lalaki ang pintuan ng kwarto niya. Kahit kinakabahan, pinilit pa rin itulak ni Janelle ang aparador sa pintuan para mahirapan ng mga nasa labas na buksan ang pinto. Hindi na siya nang hinayang na itumba yun para lang iharang sa pinto. Kumalat ang laman ng mga nabuksan drawer at isa roon ang nakakuha sa atensyon niya. Dinampot niya ang calling card na wala siyang ideya kung paano napunta roon. Dex Construction Company, Office of Engineer Uno Ezequiel Lavendino. Nang makita niya ang pangalan ni Uno, mabilis niyang tinawagan ang numerong nakalagay sa calling card. Ito lang ang pwede niyang tawagan para humingi ng tulong. Hindi kalayuan ng opisina nito sa bahay nila, kaya alam niyang agad siya nitong masasaklolohan. Isang ring pa lang ay may sumagot agad sa kabilang linya. Dex Construction Company, Hello miss? Ako si Maria Janelle Barcelona. Pakisabi sa boss mo na magpadala siya ng tao ngayon sa bahay ko, sa loob ng 5 minuto. Mas marami, mas maganda. Kung hindi makakarating ang tao niya sa itinakda kong oras ngayon, hindi ko na ibebenta ang lupa kahit kailan. Naintindihan mo ba? Mabilis niyang sabi. I'm sorry ma'am. Engineer Una is currently out of town for urgent meeting. Tawagan mo. Ngayon lang ako. Bigla siyang napahinto nang mabutas ang pinto sa kwarto niya. Ma'am, are you okay? Nag-aalalang tanong ng babae mula sa kabilang linya. Tulungan mo ko, miss. Please, may gustong pumatay sa akin. Pagmamakaawa niya. Sige ma'am, titignan ko kung ano magagawa ko. Humanap ka muna ng... Naputol ang boses ng babae kasunod ng alert tone. Nakakainis. Bakit ngayon pa ako naubusan ng load? Hindi ka makakatakas sa amin ngayon, babae. Tumatawang sabi ng isang lalaki. Nakasuot na ang kalahati ng katawan nito sa butas ng pinto. Tumayo naman si Janelle at tumakbo sa bintana. Umakyat siya roon at tumawid sa kabilang kwarto. Dala na rin ang kagustuhan niya makaligtas. Mabilis siyang nakatawid sa kwarto ng kapatid. Mas malapit yun sa hagdan. Kaya may pag-asa siyang makalabas agad ng bahay kapag doon dumaan. Nakiramdam sandali si Janelle sa paligid. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Mahigpit din ang hawak niya sa kahon. Nang masiguro na walang tao malapit sa hagdan, mabilis siyang tumakbo pa ibaba. Nakalabas na ang babae. Tumakbo na siya pa ibaba. Mabilis na bumaba ng hagdan si Janelle, kahit halos madapa na siya sa pagmamadali. Natatanaw na niya ang main door na siyang pupuntahan niya para makalabas ng bahay. Pigil ang kanyang paghinga nang hahawakan na niya ang seradura ng pinto. Pero nahawakan ng isang lalaki sa likuran ng damit niya. Akala mo makakatakas ka na ha? Halika rito. Hinila siya nito pabalik habang hawak ang kanyang damit. Hindi! Naluluha niyang sabi habang lumalayo ang distansya ng kamay niya sa seradura. Pilit pa ring inaabot ng nakabukas niyang kamay ang seradura kahit imposible na yun.
Sa ganoong eksena, biglang bumukas ang main door. Iniluwa niyon ang taong akala niya ay hindi na darating. Uno? Mahina niyang usal habang nakatingin sa seryosong lalaki. Mabilis nitong hinabol ang nakabukas niyang kamay. Mahigpit nitong hinawakan yon at hinila siya palapit dito. Ramdam niya ang pagkapunit ng damit sa likuran bago siya tuluyang makalapit kay Uno. Nagulat si Janelle nang maingat na pumalibot sa katawan niya ang isang braso ni Uno. Tila binigyan siya nito ng proteksyon mula sa mga lalaki. Ingatan mo ang kahon na yan. Dito ka lang. Sambit nito bago siya nito iwan sa isang tabi. Nadismaya naman si Janelle. Akala niya siya ay poprotektahan ni Uno, pero yung hawak pala niya. Sino ba siya para bigyan ng proteksyon ng isang engineer Uno Ezequiel? Kasambahay lamang siya at may-ari ng lupang gusto nitong makuha. Malamang kung wala itong kailangan sa kanya, hindi ito sisipot doon. Siguro may ideya na rin ito na titulo ng lupa ang laman ng kahon, kaya ganoon na lamang ang bilin nito na ingatan niya yun. Isa pa ay hindi naman niya bibitbitin yun kung hindi nga naman mahalaga. Ikaw yung gumastos sa pera namin. Manda ka sa amin ngayon. Sigaw ng lalaking panot at pango na nakaengkwentro dati ni Uno. Lahat ng dismaya at takot na naramdaman ni Janelle kanina ay biglang naglaho nang makita niyang nakipaglaban si Uno sa mga lalaki. Nakita na niya ang lakas nito noong patulugin nito sa isang suntok ang lalaking humahabol sa kanya. Pero ngayon, kakaiba ito. Pakiramdam niya ay binabalian ito ng buto ang mga kalaban. Kung hindi nawawala ng malay, namimilipit namang bumabagsak ang nadadapuan ng kamao ni Uno. Let's go. Wika sa kanya ni Uno matapos patulugin ang lahat ng kalaban. Ha? Parang ewan niyang sabi. Tulala lang siya at hindi makapaniwalang nasa harapan na niya si Uno. My staff told me about what you said over the phone. Let's talk about the business in my office. Let's go. Nauna na itong naglakad palabas ng bahay. Magsisenti pa sana si Janelle dahil sa pagka-disappoint, pero naudot yun nang dumaing ang isang lalaking malapit sa kanya. Sa takot niya na baka bumangon ng lalaki, tumakbo siya at sumunod kay Uno. Nakasalubong pa nila ang isang grupo ng mga lalaki na parang mga gangster din na sasabak sa isang gang fight. Hoy Uno, may usapan tayo. Nasaan ang bayad mo? Maangas na sabi ng lalaking sa tingin niya ay pinuno ng grupo. Ako ang tumapos ng laban. Bakit ko kayo babayaran? Wala naman kayong ginawa Ang babagal yung dumating. Usapan ay usapan. Dumating naman kami At ang mahalaga, tinanggap namin ang pakikipagkasundo mo kahit wala sa itsura mong pagsuko. Bayaran mo na kami para tigilan ka na namin. Handa naman kami makipag-away para sa iyo Mas mabilis ka nga lang nakarating dito kahit tinawagan mo ko. Wala akong dalang pera. Ipapadala ko na lang sa'yo. Sambit ni Uno. Pinigilan naman ito ng lalaki nang muling naglakad si Uno. Sandali. Duda ako sa sinabi mong yan. Baka gusto mong bawiin ko ang ceasefire natin. Ikaw rin. Alam kong busy na kayong magkakapatid. Pero pwede pa din kami manggulo sa buhay niyo. Gusto mo ba yun? Ax, alam mong wala na kaming panahon para patulan ng grupo mo. Inamin na lang namin na mas magaling kayo para tigilan niyo na kami. Ano bang gusto mo? Paulit-ulit kayong mabugbog? Saka ayusin niyo rin ang mga buhay niyo. Nahihimigan ni Janelle na malapit nang mapigtas ang pagtitimpi ni Uno, kaya sumingit na siya sa usapan. May pera ako rito, pero hindi to kalakihan. Sapat na siguro to para tulungan kaming dalhin sa presinto ang mga nanloob sa bahay ko. Kinuha niya ang pera sa kahon. 20,000 yon na puro 20 peso bill. Sobrang dami at kapal niyon. Magkano yan? Pahihirapan mo pa kaming magbilang yan. Tanong ng lalaki. 20,000 to. Iniabot niya ang pera sa lalaki. Pero hinablot iyon ni Uno sa kamay ni Janelle at muling inilagay sa hawak niyang kahon. Mabilis nitong dinukot ang wallet at kinuha ang isang card doon. Ibinigay ni Uno ang card sa lalaki. 200,000 na naman yan. Linisin niyo ang mga kalat sa loob ng bahay at dalhin sa presinto ang mga yun. Ayusin niyo na rin ang mga nasira sa loob ng bahay. Pagkatapos, umalis na kayo. Kapag nagpakita ka pa sa akin, ililibing kita ng buhay. Naiintindihan mo, Ax? Areglado. Madali ka naman palang kausap Siguraduhin mo lang na susundin mo ang mga sinabi ko. Kung hindi, babalikan ko kayo. Banta ni Uno sa pinuno ng gangster bago binalingan si Janelle. Umalis na tayo, Janelle. Nabigla si Janelle nang hindi lamang sa paghawak ni Uno sa braso niya, kundi maging sa pagtawag nito sa pangalan niya na unang beses niyang narinig mula rito. Sakay.
Muli nitong sabi nang makarating sila sa sasakyan nito. Tahimik na sumakay si Janelle sa tabi ng driver's seat habang yakap ang kahon. Umigot naman si Uno sa driver's seat at tahimik na nagmaneho. Salamat nga pala sa tulong na ginawa mo, Sir Uno. Saan niya habang nasa biyahe sila? Hindi yun isang tulong, Miss Barcelona. Tinupad ko lang ang kondisyon mo para ibenta ang lupa. Sana tumupad ka rin sa sinabi mo. Lihim na umingo si Janelle. Sinasabi na nga ba niya? Lupa lang ang dahilan kaya mabilis itong sumulpot sa bahay niya. Hindi ako tatalikod sa sinabi ko. Pero gusto ko munang makita sina Tita Lina at Arnan. Safe sila kung yun ang gusto mong malaman. Alam mo kung nasan silang dalawa? Oo. Inilipat ko sila ng bahay nang tumawag ang tita mo sa opisina. Nakiusap siya sa akin na kung maaari tulungan ko sila dahil sa sunod-sunod na pagbabanta sa buhay nilang mag-ina. Ginawa yun ni tita? Paano niya nalaman ang contact number mo? Bahagyang natigilan si Janelle nang maalala ang calling card sa kwarto niya. Marahil ang tita Lina niyang naglagay niyon sa drawer niya pagkatapos nitong tawagan ng opisina ni Uno. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Tanong na lang niya. Sa tingin mo makakatulong ka kung sinabi niya sa'yo. Wala ka ring magagawa kaya matalinong desisyon ang ginawa niya para tawagan ako. Masakit man aminin pero totoo ang sinabi ni Uno. Wala nga siyang magagawa kung manganib ang buhay ng tita Lina at kapatid niya. Siya nga ay humingi rin ng tulong kay Uno kahit hindi sila magkasundo. Kailan pa sila umalis sa bahay? Tanong na lang niya habang nakatingin sa unahan. Kahapon lang. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko obligasyong sabihin sa yung nangyayari sa pamilya mo. Natahimik naman siya dahil tama ang sinabi nito. Ilang beses na nitong pinapamukha sa kanya ang layo ng agwat nila sa isa't isa. Bakit hindi ka nagdalawang isip na tulungan sila? Muli niyang tanong. Tinulungan ko sila para magkaroon ka ng utang na loob sa akin at ibenta mo na ang lupa. Lupa na naman? Hindi ka ba gagawa ng kabutihan kung walang involved na lupa? Your land is my top priority. After that, let's see if there's any kindness on me without the land. Makahulugan nitong sabi. Hindi na lang nagsalita si Janelle. Hindi niya rin naiintindihan kung ano pinapahiwatig ni Uno. Nanahimik na lang siya hanggang sa makarating sila sa pupuntahan nila. Bumaba ka na. Utos ni Uno sa kanya bago ito lumabas ng sasakyan. Binuksan ni Janelle ang pinto at bumaba na rin ng sasakyan bago sumunod kay Uno. Yakap-yakap niya ang kahon na parang ayaw pakawalan yon. Masakit para sa kanya na bitiwan ang tanging alaala ng yumao niyang ina. Pero kailangan niya dahil yun ang pangako niya. Maiintindihan naman siguro siya ng kanyang mga ninuno kapag pinagbili niya ang lupa. Tahimik pa rin si Janelle hanggang sumakay sila sa elevator. Unang sumakay si Uno kasunod siya. Narinig pa niya nang may sumipol na lalaki sa loob ng elevator. Hindi niya yun pinansin dahil okupado ang isip niya sa napipintong pagkawala ng kanyang lupa. All of you, eyes down. Nagulat si Janelle sa malakas na utos ni Uno sa mga naroon sa elevator. Nagulat din siya nang tumayo ito sa likuran niya. Ramdam niya ang pagbigit ng kanyang likod sa matipuno nitong katawan. Tinangka niyang lumayo dahil sa pagkailang, pero hinawakan nito ang magkabila niyang braso para manatili siya sa pwesto. Sir Uno, masyado kang malapit. Mahina niyang sabi. Hindi nga niya alam kung narinig yun ni Uno. Parang mas malakas pa ang tibok ng puso niya kaysa sa boses niya. Stay close. Nakikita ang likod mo. Bulong nito sa kanya na lalong nagpa-abnormal sa tibok ng puso niya. Hindi nakatulong ang sexy nitong boses at mainit na hininga habang bumubulong sa tenga niya. Napunit kasi ang damit ko kanina nang hilahin mo ko. So kasalanan ko. Napalunok si Janelle. Parang tatakasan siya ng hangin sa katawan dahil sa sobrang lapit ni Uno sa kanya. Hindi naman. Kasalanan yun ng lalaki kanina. Natigil ang pasimple nilang pag-uusap nang bumukas ang elevator. Namula si Janelle nang makita si 2, 3 at 4. Nagpalipat-lipat ang tingin ng mga ito sa kanila ni Uno. Hindi naman umalis si Uno sa likuran niya. Maging ang mga kamay nito ay nanatiling nakahawak sa braso niya. Guys, pwede bang lumabas muna kayo? Take the other elevator please. Hiling at nagpapakit na sabi ni Atros sa mga empleyadong kasama nila sa elevator. Sure sir. Saan ng isang babae at nagpatiunang lumabas sa elevator. Sumunod naman ng iba hanggang natira sila ni Uno. Sumakay naman ng 3 bago muling sumara at umandar ang elevator. Oh,
Bakit narito na kayong dalawa? Akala ko ba pupuntahan mo si Janelle sa bahay niya, Kuya Uno? Nag-day off siya, di ba? Bakit kasama mo siya dito sa opisina? May kuryosidad na tanong ni Dos. Tres, give me your blazer. Saad ni Uno na hindi sinagot ang tanong ni Dos. Gusto rin sana niyang marinig ang sagot ni Uno sa tanong ni Dos, pero pinili na lamang niyang maging tahimik. Marahil lupa na naman ang dahilan ni Uno kaya siya nito pupuntahan sa bahay niya. Ha? Bakit? Nasaan ba ang coat mo? Bakit kasi pumasok ka sa opisina ng naka-t-shirt lang? Tanong ni Tres. Nasira ang damit ni Janelle at nakikita ang likuran niya. Sagot ni Uno na hindi pa rin umaalis sa likuran niya. Oh, sorry. Here. Hinubad ni Tres ang blazer at ibinigay kay Uno. Kinuha naman yun ni Uno at maingat na pinatong sa balikat ng dalaga. Hinawakan naman yun ni Janelle para hindi malaglag. Napaaway ka ba, Kuya Uno? Bakit hindi mo kami sinabihan? Nagtatampong sabi ni Atro. No need. I can manage. Seryosong sagot ni Uno. Patuloy naman sa pagrereklamo si Atro hanggang bumukas ang elevator. Lumabas silang 5, pero nagmamaktol pa rin si Atro na parang bata. Hindi naman ito pinansin ng mga nakakatandang kapatid. Magkakasama silang pumasok sa isang silid na alam ni Janelle na opisina, pero hindi niya alam kung kaninong opisina yon. Masyadong nakapangliliit ang pagkatao ang maganda at elegante nitong itsura. Sahig pa lang yun, nararamdaman na agad niya ang kahirapan na meron siya. Anong kakaibang hangin ang nalanghap niyo at kumpleto kayong pumunta sa opisina ko? Tanong ng may edad na lalaki. Namukhaan ni Janelle ang matanda kahit yun ang unang beses niyang makita ito sa personal. May larawan ito sa bahay ng mga Lovendino, kaya alam niyang ito ang haligan ng tahanan. Actually pa, uuwi na sana kaming 3. Kaso nakita namin si Kuya Uno at Janelle, kaya sumama na lang kami rito. Sagot ni Dos. Bumaling naman ang matanda kay Uno. May kailangan ka ba, Uno? Tanong nito. Yes pa. I'm suggesting a small revision with Dex Seaside Project. Sa tingin ko kasi makakabuti kung i-minimize natin ang gagawing amusement park sa paligid ng mga gusali. Then, instead of 10 swimming pools, let's make 8 with smaller sizes than the original plan. Halatang nagulat ang 3 binata sa sinabi ni Uno. Humalukip-kip naman ang matanda at walang kurap na nakatingin kay Uno. Any good reason for sudden changes? Seryoso nitong tanong kay Uno. And leave the remaining land to the owner. Why? It was already settled before doing the project. Sinimulan din natin ng proyekto dahil nagbitiw ka ng salita na aayusin ang issue sa natitirang lupain. I changed my priority pa. I'll finish the project, but I want someone for myself. Pagkasabi niya ni Uno, umula ng tuksuhan sa opisina ng ama nito mula sa 3 brusko. Pabiro pang siniko ni Atro si Janelle habang nakangisi. Wala naman siyang maunawaan sa takbo ng usapan ng mga to. Alright, discuss the changes with your brothers. Make sure that our company won't face any problem with your decision. Understand, Uno? Yes pa. I'll handle this matter professionally. Sagot ni Uno. Umuwi na tayo. Siguradong mapupuyat na naman tayo sa trabaho. Nakangising sabi ni Dos. Support na lang tayo para sa pagpaparami ng angkan natin. Saad naman ni Tres. Alis na kami pa. Thank you for accepting my request. Sambit naman ni Uno. No problem, son. Anyway, nice to finally meet you, Janelle. Nakangiting sabi sa kanya ng matanda na parang kilala na siya nito. Nahihiya naman siyang ngumiti pabalik. Kinagagala ko din po kayong makilala, sir. Sagot niya na bahagyang yumuko. Hindi naman nawala ang ngiti ng 3 Lovendino habang palabas sila sa gusali. Tahimik naman si Uno kahit tinatanong ni Janelle rito ang tungkol sa pagbili nito sa lupa niya at kung nasaan ang pamilya niya. Nakarating na sila sa bahay, hindi pa rin siya rito kinikibo. Hintayin mong kumilos si Kuya Uno, Janelle, dahil inaabangan din namin yun. Pasimpleng bulong ni Atro bago ito sumunod sa mga kapatid patungo sa sariling kwarto. Kinabukasan, abala si Janelle sa pagbubunot ng damo sa hardin nang lumapit sa kanya si Dos. Dala nito ang isang sketchpad. Alam niyang nagpipinta na naman ito na isa sa hilig nitong gawin. May mga collection din ito ng painting sa kwarto mula sa iisang pintor. Janelle, pwede ba kitang maabala sandali? Sige, Sir Dos. Ano ba yun? Tanong niya rito. Pakikuha naman ng merienda sa kusina. Pakidala sa swimming pool. Hindi ko kasi kayang bitbitin eh.
Okay sir, kukunin ko lang ang merienda mo. Salamat, Janelle. Walang anuman po. Nakangiti niyang sagot bago pumasok sa loob ng bahay. Kinuha ni Janelle ang isang slice ng pineapple cake at pineapple juice na nakahanda sa mesa. Nagtaka pa siya sa flavor ng pagkain dahil sa magkakapatid, si Uno ang mahilig sa pineapple. Nang makarating sa pool area, hinanap ni Janelle si Dos pero wala ito roon. Sa halip na si Dos ang makita, si Uno ang naroon. Nakahiga ito sa mahabang upuan sa gilid ng pool, suot ang itim nitong swimming trunks. Para siyang pinagpapawisan sa hotness ni Uno. Nakalantad na naman kasi sa paningin niya ang maganda nitong katawan. Tatayo ka lang ba? O dadalhin sa akin ng pagkain ko? Napakurap naman si Janelle. Hindi niya napansin na nakatingin na rin sa kanya si Uno. Sa'yo pala ang pagkain na to? Akala ko kasi kay Sir Dos. Hinahanap ko siya. Wala naman siya rito. Saad niya at marahang humakbang palapit dito. Inutos ko yan sa kanya. May ginawa kasi siya kaya inutos niya sa akin. Saad niya bago ilagay ang pagkain sa tabi nito. Aalis na sana siya nang pigilan siya nito. Sandali, Janelle. Bumaling ang dalaga rito. Nagtaka siya nang ihagis nito sa kanya ang bote ng lotion. Anong gagawin ko dito? May lotion na kasi ako at hindi ako gumagamit ng iba't ibang brand. Nagtutuklap kasi ang balat ko. Saad niya sa pag-aakalang binibigay nito ang lotion sa kanya. Hindi yan para sa'yo. Sunblock lotion yan at gamitin mo yan para lagyan ng lotion ng katawan ko. Namilog naman ang mga mata ni Janelle. Gusto nga niyang lumayo agad dito dahil hindi niya kayang magtagal na topless ito sa harap niya. Tapos, gusto pa nitong lagyan niya ng lotion ng katawan nito? My God, parusa yun para sa kanya. Sigurado ka ba, Sir Uno? Mukha ba akong nagbibiro, Janelle? Hindi naman. Kaya lang, sir. Ayaw mo pong bumisita sa Tita Lani at kapatid mo, Janelle? Hindi mo pa sila nakakausap, di ba? Hindi ko kasi sila makontak. Hindi mo rin sinasabi sa akin kung nasan sila. Walang signal sa lugar ko nasan sila. At sasabihin ko sa iyo kung saan ang lugar na yun kapag nilagyan mo ng lotion ng katawan ko. Napilitan naman pumayag si Janelle sa kondisyon ni Uno. Sa totoo lang, willing naman siyang mag-apply ng lotion kay Uno. Kaya lang, natatakot siyang ibuking ng nanginginig niyang mga kamay ang totoo niyang nararamdaman. Baka malaman ni Uno na malaking epekto nito sa kanya kapag topless. Nawawala pa naman siya sa sarili kapag nakatingin sa hubad nitong katawan. Talikod. Mahina niyang sabi sa lalaki. Sumunod naman si Uno, pero nakagat ni Janelle ang labi nang gumalaw ang mga muscles nito. Mas lalong lumaki ang kalamnan nito dahil sa pagkilos. Hindi ko usang mag-a-apply ang lotion sa titig mo, Janelle. Kailangan niya ng hapis ng mga kamay mo. Namula naman si Janelle nang mabuking ni Uno ang pagtitig niya kahit hindi nakatingin sa kanya. Malakas tuloy niyang napisil ang bote ng lotion at sumabog ang laman niyon sa kamay niya. Alam niyang sobra-sobra ang lumabas mula sa bote, pero inilagay pa rin niya lahat yon sa likod ni Uno. Nagsimulang humagod ang mga kamay niya mula sa balikat nito patungo sa baywang. Nairaos niyang lagyan ng lotion ang likod ni Uno, pero natigilan na naman siya nang tumihaya to. Pwedeng umupo ka na lang? Hiling niya rito. Mas komportable ako kapag nakahiga. Hindi naman niya ito napilit, kaya naglagay ulit siya ng lotion sa kamay bago ilagay sa dibdib nito patungo sa tiyan na may namumutok na abs. Hindi pa siya natatapos sa paglalagay ng lotion nang pigilan ni Uno ang kamay niya. I need cold water. Sambit nito at mabilis na tumayo. Akala ni Janelle ligtas na siya sa hotness ni Uno, pero nagulat siya nang hilahin siya nito patungo sa pool at isinama sa pagtalon. Nalunok niya ang tangkang pagsigaw nang pumatak sa malamig na tubig ng pool kasama si Uno. Maging ang natitirang kamalayan sa pagkatao niya ay gusto yata siyang takasan nang maramdaman niya ang labi ni Uno sa labi niya. Akala niya, imahinasyon lang niya yun, kaya binuksan niya ang mga mata sa ilalim ng tubig. At hindi imahinasyon ang naramdaman niya. Totoong hinahalikan siya ni Uno. Mainit ang labi nito, taliwas sa malamig na tubig. Parang naghatid ng kakaibang init ang ginawa nito sa buong niyang katawan, lalo na nang hapitin siya nito sa baywang. Nagdikit ang katawan nila. Nabaliwala ang malamig na tubig sa init na hatid ng halik ni Uno. Natauhan si Janelle nang pumasok sa isip niya ang nangyayari. Itinulak niya si Uno at nagmamadaling lumangoy at umalis sa pool. Nakasalubong pa niya si Dos nang pumasok siya sa bahay, pero hindi niya ito pinansin nang tanungin siya.
Buong araw niyang iniwasan si Uno kahit nagtatangka itong lumapit sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkailang dito dahil sa nangyari. Naghihinala rin siya sa intensyon ni Uno na baka isa yung taktika para makuha ang lupa niya. Pagsapit ng gabi, maagang pumasok sa kanyang silid si Janelle. Naglalaro pa rin sa isip niya ang halik na nangyari sa pagitan nila ni Uno. Nawala lang yun sa isip niya nang may kumatok sa kwarto niya. Binuksan naman niya ang pinto at nakangiting mukha ni Atro ang nabungara niya. Janelle, pasensya na kung naistorbo ko ang tulog mo. Hindi pa naman ako natutulog, Sir Atro. May pag-uutos ka ba? Oo, sana eh. Pwede mo ba akong ipagluto ng midnight snack? May trabaho pa kasi akong tatapusin. Oo naman. Anong snack ba ang gusto mong lutuin ko? Cookies will do. Samahan mo na rin ng hot chocolate. Pakidala na lang sa library. Salamat. Walang anuman, Sir Atro. Pag-alis ni Atro, nagtungo naman si Janelle sa kusina. 9:00 na ng gabi at siguradong aabutin talaga siya ng hating gabi dahil magbe-bake pa siya ng cookies. Mabuti na lang, tinuruan siyang gumawa ng cookies ng tita Lina niya. 11:00 ng gabi nang matapos niyang lutuin ng cookies. Nagtimpla na rin siya ng hot chocolate bago ilagay sa isang tray ng pagkain at dinala yun sa library. Hindi na siya kumatok dahil alam niyang naroon naman si Atro at nagtatrabaho. Sir, ito na po ang... Janelle? Muntik nang mabitiwan ni Janelle ang tray ng pagkain nang marinig ang boses ni Uno. Tumingin siya rito. Namumungay ang mga mata nito at magulo ang pagkakaban ng buhok nito. Sir Uno, bakit narito ka? Nasaan si Sir Atro? Umalis siya kasama si Dos at Tres. Umalis? Saan sila nagpunta? Nagpaluto pa siya ng cookie sa akin kasi sabi niya may tatapusin pa siyang trabaho dito. Tapos umalis naman pala sila. Malungkot niyang sabi. Iwan mo na lang dyan. Ako na lang ang kakain. Teka, umiinom ka ba? Tanong niya nang mapansin ang hawak nitong bote. Binitiwan ni Janelle ang dalang tray sa office table at lumapit kay Uno. Napatunayan niya ang hinalang umiinom ito nang malanghap niya ang amoy ng alak dito. Gabi na, magpahinga ka na, Sir Uno. Nagtaka si Janelle nang pagkakitong tumawa. Sir, isang amo lang ba talagang tingin mo sa akin, Janelle? Kasi ako, hindi kita tinitignan bilang kasambahay. Ano bang sinasabi mo? Lasing ka na ba? Anong oras ka ba nagsimulang uminom? Dapat siguro Janelle, mahal kita at hindi ako lasing. Malakas nitong sabi kasabay ng malakas na tibok ng puso ng dalaga. Walang mahanap na salita si Janelle. Natigilan siya at hindi makapaniwala sa sinasabi ni Uno. Habang lumilipas sa mga araw, lalo akong nahihirapan, Janelle. Nagsimula lang naman to nung gamutin mo ang kagat ng piyutan sa mukha ko. Hindi ka na nawala sa isip ko mula nun. Tumindi pa yun nang manatili ka rito. Dinadaan ko na lang sa pagsusungit, pero tinatapatan mo rin ang kasungitan ko. Namamalayan ko na lang na nakangiti ako pagkatapos nating magsagutan. Ano bang ginawa mo sa akin, Janelle? Alam mo, Sir Uno, kung ginagawa mo lang to para sa lupa, itigil mo na. Handa naman akong ibenta yun sa'yo kahit walang ganitong eksena eh. May kasunduan na naman tayo, di ba? Hindi na ako interesado sa lupa mo, Janelle. Ikaw na ang top priority ko. Mas interesado ako sa'yo. Alam mo bang nahihirapan ako sa pagtatapat sa'yo? Hindi ko alam kung saan magsisimula, kaya hinayaan kong tulungan ako ng mga kapatid ko. Yung nangyari sa pool kanina, plano yun ni Dos. Ang pagluluto mo ng cookies, plano naman ni Atro. Ang paghihintay ko rito sa library, plano to ni Tres. Kaya ayoko mawalan ng saysay ang mga plano nila. Mahal kita, Janelle. Inaamin ko yun dahil yun ang nararamdaman ko para sa'yo. I'm sorry for being so arrogant simula nang magkakilala tayo. Pero maniwala ka man o hindi, paraan ko lang yun para pigilan ang nararamdaman ko. Pero hindi ko pala kaya. Marami na akong kalokohan at bugbugan na pinagdaanan. Wala akong takot na makipagpatayan sa mga gang. Pero bakit pagdating sa'yo, takot na takot akong ipagtapat ang pag-ibig ko? Hindi inaasahan ni Janelle ang mabilis na kilos ni Uno. Kinabig nito ang batok niya at siniil ng halik ang labi niya. Tulad kanina sa pool, muli niyang naramdaman ang init ng labi nito sa kanya. Nangilid naman ang luha niya sa hindi malamang dahilan. Napansin yun ni Uno, kaya tumigil ito sa ginagawa. I'm sorry kung nabigla ka sa mga sinabi ko. Pero maniwala ka man o hindi, totoo mga sinasabi ko, Janelle. Saad nito habang nakayakap sa kanya. Uuwi na ako sa bahay. Ibalik mo na rin ang pamilya ko.
Gusto ko silang makasama. Huminga ng malalim si Uno bago siya marahang ilayo. Kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Bukas na bukas din dadaling kita sa bahay mo kasama ang pamilya mo. Kinabukasan, tinupad ni Uno ang sinabi kay Janelle. Hinatid siya nito sa ancestral house kasama ang kapatid at tita Lina niya. Minabuti na rin niyang mag-resign bilang kasambahay para umiwas kay Uno. Pero araw-araw namang nasa bahay nila si Uno. Hindi para kulitin siya na bilhin ng lupa, kundi para magsilbi sa kanyang pamilya tulad ng sinaunang panliligaw noon. Anak, mukhang seryoso naman si engineer sa'yo. Ilang linggo na yan pabalik-balik dito. Tumutulong siya sa pagtatanim ng saging. Nagkukopra ng mga nyog na natira nung nagdaang bagyo. Alam na rin niya ang mga bahay ng pukyutan sa gubat, kaya nakakaiwas na siya. At sa nakikita ko, kaya na niyang tumira sa bukid. Hindi mo pa ba siya sasagutin? Saan ni Lina kay Janelle? Hindi ko nga po alam kung paano siya pakikitunguhan eh. Attracted naman po ako sa kanya, pero natatakot akong magmahal ng kagaya niya. Masyado siyang mataas, tita. Pero mahal mo na siya, di ba? Hindi agad nakasagot si Janelle. Nahihiya siyang aminin yun sa tita Lina niya. Ang pagmamahal ay parang isang sugal, anak. Hindi mo malalaman ang resulta kung hindi mo susubukan. Bigyan mo siya ng chance, Janelle. Nakangiti nitong payo sa kanya. Salamat, tita Lina. Mamaya po kakausapin ko si Uno para sabihin ang nararamdaman ko. Good luck, anak. Ngumiti si Janelle sa madrasta. Kinakabahan man sa gagawin, pero buo na ang desisyon niyang sagutin ng inaalay na pag-ibig ni Uno. Hinagabihan, inanyayahan ni Janelle si Uno na manatili sa bahay nila para sa hapunan. Pinaunlakan naman ito ang imbitasyon niya. Pagkatapos kumain, hinatid niya ito patungo sa sasakyan. Babalik ulit ako rito bukas, Janelle. Saad ni Uno bago buksan ang pintuan ng sasakyan. Uno, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Magbibigay ka na ba ng araw na magiging anniversary natin? Napanguso naman si Janelle. Paano mo nalaman? Nababasa mo ba ang iniisip ko? Seryoso? Sinasagot mo na ako? Nakangiti nitong tanong. Nakangiti rin namang tumango si Janelle. Niyakap siya ni Uno at hinalikan sa noo. Kahit ngayong araw tayo naging opisyal, ramdam ko naman ang pagmamahal mo araw-araw. Kaya nga gustong-gusto kong bumalik dito eh. Ang sarap kasi sa pakiramdam ng pag-aalaga mo, Janelle. Gusto kong magtrabaho lagi para punasan mo ang pawis ko. Dadalan ako ng pamalit na damit at pagkain sa bukid. Inaalala mo lagi nararamdaman kong pagod. Wife material ka talaga, Janelle. Hindi na ako makapaghintay na pakasalan ka. Natawa naman si Janelle. Niyakap niya rin ito at inihilig ang ulo sa dibdib ng kasintahan. Sana kapag nangyaring iniisip mong kasal, hindi ka magbago sa akin, Uno. Magbabago ako, Janelle. Hindi na ako magiging masungit sa'yo dahil paliligayahin kita araw-araw. Baliw na baliw ka talaga sa akin, ano? Biro niya sa nobyo. Kasalanan mo yun. Mas masungit ka kasi sa akin eh. Pero mabait ka sa ibang tao. Kaya nagpakabait na lang ako para maging mabait ka rin sa akin. Mahal kasi kita. Ngumiti si Janelle at tumingin kay Uno habang nakayaka pa rin dito. Bakit kasi ang hot mo? Na-inlove tuloy ako sa'yo. Nagpapakahat talaga ako para sa'yo. Ikaw rin naman eh, napakaganda, pero simple lang. Wife material ka, kaya mahal na mahal kita. Mahal din kita, Mr. Engineer. Tinawid nila ang pagitan ng kanilang mga labi. Hindi matatawaran ang kasiyahan ni Janelle ngayon. Hindi na rin siya makapaghintay na maranasan ang kaligayahang sinasabi ni Uno. Nang sumunod na araw, kasama siya ni Uno pa uwi sa bahay ng mga to. Kumpleto ang pamilya nito at masaya nilang inanunsyo ang pagiging opisyal ng kanilang relasyon. Akala ni Janelle ay tutol ang mga ito sa kanya dahil nadismaya ang mga to. Pero hindi pala. Akala daw kasi ng mga ito, petsa ng kasal nila ang sasabihin ni Uno. Naramdaman niya ang pagtanggap sa kanya ng mga Lovendino sa kabila ng katayuan nila sa buhay. Sunod naman nilang pinuntahan ay ang tatay ni Janelle sa kulungan at pinakilala niya si Uno dito bilang kasintahan. Nakikita ni Janelle na masaya naman ang ama para sa kanya, kahit hindi ito magaling magpakita ng totoong damdamin. Napansin din niya ang bahagyang pagbabago rito na kinatuwa niya. Marahil ay unti-unti na talagang nagbabago ang tatay niya. Nagtungo rin sila sa puntod ng kanyang ina at pinakilala niya si Uno sa ina.
Tumagal ng 4 na taon ang kanilang relasyon. Hindi sila nagmamadali sa mga bagay-bagay. Sinulit nila ang bawat araw na magkasama silang dalawa bago nagdesisyong magpakasal. Masaya si Janelle dahil kasama niya ang tatay niya sa araw ng kanilang kasal ni Uno. Binigyan ito ng pansamantalang kalayaan para makadalo sa kasal niya. Hindi naman naglipat ng taon ay nabuntis din agad si Janelle. Ang project ng kumpanya ni Uno sa lugar ni Janelle ay matagumpay na natapos at nag-ooperate na. Nanatiling nakatayo roon ang lupain ni Janelle. Iniwasan na lamang ng amusement park ang property ni Janelle. Wala na ring problema sa mga gangster na naniningil kina Janelle dahil binayaran na ang mga ito ni Uno para manahimik na habang buhay. Ang grupo naman ni Axe ay patuloy na nakikipag-deal sa magkakapatid na Lovendino sa tuwing kailangan nila ng mga gwardya at tagapagpanatili ng kaligtasan sa kanilang mga pinupuntahan. Parang fairy tale ang nangyari sa buhay ni Janelle nang makuha ang pagmamahal ng hot engineer na si Uno. Noon, nagtatalo pa sila sa lupa. Pero ngayon, nagsasalo na sila sa walang hanggang pagmamahal. Wala na siyang mahihiling pa, kundi ang mahalin din ito tulad ng pagmamahal nito sa kanya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.